Broadcasting from the heart of Davao City, Philippines. This is 87.5. 87.5. Davao City Disaster Radio. Magstorya ta! Magstorya ta! Bahin sa family health o sa mga pamagi para sa maayong relasyon sa mga miyembro sa pamilya. Apil na sa diskusyon, labot sa mga pamagi, sa pagtubag sa mga pangutana o isyu, labot sa mga kabataan, o ilang reproductive health. Dinhilang sa KPK o Kabataan, Pamilya ug Katilingban. Kabataan, Pamilya ug Katilingban. Para sa mga mahinungdanong hisgutanan nga alang sa tibuok pamilya, magkarelasyon, managhigala ug sa tanan. KPK, Kabataan, Pamilya ug Katilingban. Matag Lunes, alas 11 sa buntag hangtod alas 12 sa udto. Kauban si Luciong. Dinilang sa Davao City Disaster Radio 87.5 FM. Ang radyo sa mga Davaoenyo. KPK, Kabataan, Pamilya ug Katilingban. Oras nato is 11:15 in the morning and today is December 11, 2023. Today is Monday. Before nato sugdan ang atong programa karong kabuntagon ato sang hibalan ang dagan sa atong panahon. Gipagawas kini siya at 7:30 in the morning sa Cedar Mo Opsin ang kabahin sa weather update. So weather system nato is easterlies localized thunderstorms. Davao City experiencing sunny weather with partly cloudy skies. And all river channels nato is monitored at safe and normal levels. DNR EMB air quality monitoring is that the city air quality index is in good status. And coastal status na to is calm to slight seas and going low tide. Oo, so pahimang no sa kadaghanan, I'm sure daghan gihapon karon ang katawan sa dakpain sa Davao ang naa sa downtown area. Siyempre, trabaho and at the same time, eskwela. And siyempre no, atong pahimang no sa kadaghanan, mag-igmat, maging alerto sa atong palibot sa kanunay. And siyempre no, sa mga katawhan nga naa sa kalsada, please amping kita kanunay sa pagtabok-tabok. And at the same time, sa atong mga drivers, please drive safely. Bawal ang kaskasero. Ayun. 11:16 na sa kabuntagon. And siyempre, every Monday kinisiya. 11 in the morning up to 12 noon. Ang atong programa is Kabataan, Pamilya ug Katilingban. Ubani ko ninyo sa isa ka oras kini si Luciong. And this morning I'm so happy to welcome my guest. It's really nice seeing her again. And of course, no, taod-taod na po wala mi nag-uban. And yes, this program is partnered by Population Division or the City Population Office of Davao. And she's invited today to be by, of course, no, speaker or guest this morning. Again, welcome, Ma'am Lucille Dagpin Galicia, ang atong program officer sa Social Behavior Change and Gender sa atong Reach Health Project. It's so nice to see you again. Welcome balik din sa atong radyo, sa Davao City Disaster Radio. Daghang salamat, Ma'am Lucy. Good morning, no? Ug daghang salamat nga nakahigayon na sad kami para makahatag, makashare sa unsa pay mga kabag-uhan o mga pwede nato i-improve para sa ato ang pinalanggang Davao City. Correct. How are you? How's work? Well, it's December. It's a season for celebration. Work with Reach Health Project. Somehow, we're wrapping up, no? Pero we're still looking forward na naapay lugway gamay, no? And mapadayon gihapon ang pagserbisyo namo dinhi sa actually sa entire Philippines, no? Dili lang sa Davao City. So ayun, thank you so much sa time, sa paghahinog oras, sa pagsaka. Oo. Thank you kaayo, Ma'am Lucille. And yes, this morning, no, this is a very interesting topic. This is about assisting young people in locating services to address unintended pregnancy. Even before din sa atong programa, ato kani ginahisgutan ang kabahin no sa mga unintended pregnancy, sa mga single moms, no. And even kabalugid kita daghan kang kabatan-unan karon ang sayo kaayo na maptos o di ba? And yes, adunay mga pamaagi niini sa pag-assist kanila sa paghatag og tabang, Yes. 'di ba? And this morning, ato ka ng paghisgutan pagmingong gani kag young people, adolescents, when kag mga kabatanunan. Usahay very complicated kaayo because wala ta kaila sa ilaha, unsa ilang mga hilig, unsa ilang ginabuhat.
In fact, when it comes to unsabay mga ginapangbuhat nila, no, usay di pagani kaayo pod kuan ng isa ka ginikanan sila. Muna dapat importante gid kaayo ang guidance. And this morning, ato ka na nga pagahisgutan ang kabahin sa unsa ba gyud ang ginabuhat sa isa ka batan-on. Unsay ilahang mga unsay rason, no? Labi na good when it comes to sexual experience because pag adunay ginasultian nga mabuntis, adunay pakipaghilawas, mao kana siya, di ba? So this morning atong ihatag pud sa inyo ang mga impormasyon, data, surveys, diin na nabuhat nila wherein of course, adunay mga data for national level and even Davao region kung pipila na bagid ka ang nabuntis, no, at the early age. Yeah. And at the same time, mga opisina nga andam kaayo mo tabang diin sa paghatag og assistance. Labi na gyud aning mga kabatan-unan nga sayo kaayo na buntis, no, Ma'am Lucille. And syempre, pag moingon kag nabuntis, mas nindot pud kay paminawon nga aduna pud tay mga prevention. Yes, not only because prevention is better than cure, di ba? Mao magginapin mi ang atong ginaingon. So there are ways, no, to prevent this. And at the same time, to promote desired behavior good sa atong mga teens. Mao kanyang atong tukuyin this morning. And please, no, sa atong mga tigpaminaw karon sa atong radyo, madungog kita over 87.5. Mao ka natong dial. And DXQQ kita sa atong mga radyo. And syempre, makita kay kita sa atong Facebook live stream. Live kita karon. Kung aduna kaya gustong ipaabot o pangutana o concern pinaagi sa atong programa, pwede kay kamo text o tawag sa 0822988781 or you may call 0961-834-0359. And pwede po kayo kamong mag-message sa DCDR Facebook Messenger. Sige, Ma'am Sil, ato ning sugdan karon. Yes, pagmingon na gani ka og assisting, young people labi na kabahin aning unintended pregnancy. Pipila na bagyud ka ang mga numero ni ini nga atong pwede ma-share sa atong mga tigpaminaw karon. Kabahin, no, sa kaning mga kabatan-unan nga naka-experience na ni ini nga teenage pregnancy. Palihog ko, Ma'am. Yes, no. Actually, gibase nato ni siya sa national surveys kaning atong gitawag nga Young Adult Fertility Survey or YAFS-5 nga gikuha ni siya nga data last 2021 o katupong bag-o lang pod, no, na Philippine National Demographic and Health Survey or NDHS 2022. So atong nahibaw-an base ani nga mga research, no, nga 35% daw or basically dako murag 1/3 sa mga youth sa Philippines kasagaran daw sila giingon nga online friends. Pero wa pa daay nila nakitaan personally. So magduha-duha ta real friends magyud ka na nila. And then when it comes to sexual experience, makita nato sa YAFS-5 pod nga mas taas ang mas daghan daw mga lalaki nga kabatan-unan. Like 32%, about 1/3 gihapon sa na-survey nga population nga naanay sexual experience. Syempre, musunod ani pod yung mga kababaihan pod, no? Correct. Unya among sa mga naay sexual experience, no, kanit tag-as kaayo, no, 87% sa mga batanong lalaki niingon sila nga they had the sexual experience, wa pa sila naminyo alangan kay batanon pagod. Oo, correct. No, ug sa Davao region kanipod, no, 87%. about 1 million, no, ang mga kabatan-unan sa Davao region, about 1 million youth age 15 to 24 years old. Mo sila nag-comprise sa 1/5 sa total population sa regional population. And then nakita diri nga medyo niubos daw, no, sabi dito slight downward trend gikan tong 2013 hangtod sa 2017 hangtod 2021 nga nagsugod na og kabuntis. So it may seem nga medyo na ay na improvement ba kay niubos daw, pero still bata pa manggod, sana wala gyud untay mabuntis, no. Unya naalang po gipakita diri aside from mga about sa pagbuntis, makita nato ang behavior sa mga kabatan-unan nga nag-ubos po di ay ang awareness sa mga especially sa mga lalaking batanon. Di ba ganiha akong gihisgutan nga mas daghan sa mga lalaking batanon nga into premarital sex. And then
nidaghan di ay downward trend sa mga lalaki nga batan-on nga engaged in premarital sex, ilang awareness sa sexually transmitted infection. So nga naman na, no, apil gihapon niya sa behavior nga risgo gihapon is not only about teenage pregnancy, apil pa di nung mga related nga mga risky behavior kanang exposure nila sa sexually transmitted infection. Kasi kung sakali ikaw isa ka batan-on kinsa man ilang partner, usually pod mga batan-on pod, unya kung sakali mabuntis na ng ilang partner nga babae, matakdan sila ang mga sexually transmitted infection. Delikado alang sa lawas sa babae ug sa ilang anak puhon. No? So makita nimo unsa ka importante ang paggiya because dili man gud na siya nato ginabuhat sa ato ang Filipino culture, sa family mismo. Dili kay ginahisgutan. Bihira kay ka makadungog sa isa ka pamilya, no? Or even sa isa ka parent asking their kids nga into ano na ba ka, nag-engage na ba ka into sex because importante kaayo nga mapahibalo sa ilaha mangod unsa ka importante gid ni siya nga dili basa-basa lang buhaton. And naapod diha ang kasunod ni consequences. Mabuntis, magkasakit, and again, ma-depress pa. This is to inform everyone. Pag once na mabuntis sa isa ka nga anak sa isa ka pamilya, 7 ka members sa family ang involved. Ang katong nabuntis, ang uyab, ang mama, ang papa, sa nabuntisan, ug ang katong magpapa sa nagkabuntis. So just imagine that. Like, halos na ng membro sa pamilya maproblema sa maong sitwasyon. And mao kani siya ang ginaatubang karon sa matag tao nga di naka-experience ni ini nga naay member sa family. And lisod gyud kaayo kay not everyone nga naas in ani nga situation knows how to deal with it kay ang uban busy kaayo ang parent, ilan lang nang ginadala ipa-counseling, but other than that wala na ginabuhat. So mo na how can we assist them? Unsa magay mga pamaagi diin kani nga mga kabatan-unan nga nag-engage na into sex, and yes, right now maybe ga-enjoy pa sila because wala pa sila sa stage of wala pa sila na sinati nga problema, but later on masakit or whatever magkaroon og mabuntisan nila ilang uyab or any partner nga ilang kauban, lisod kaayo. So I guess prevention is also important din. This is not only to remind nga pwede lang ta mo assist sa mga nabuntis na, but as much as possible pwede kay kitang mutabang mismo unsay dapat buhaton nato. Maunang importante kaayo ang promoting desired behavior sa mga teenagers because if sakto ang pagmatuto, sakto ang paggiya, di gyud na mulihay, di ba? Mao man yang reason why nga nganong nainani ni sila tungod kay wala sila'y tingog sa sulod sa panimalay. Muragig feeling nila left out, and probably muragig feeling nila nga naara ko diri makakita og comfort zone. So kanima palihog ko og emphasize ni ini like unsay mga prevention kahapod para at least malikayan kining unintended pregnancy palihog. Sige. Actually ang kung unsaon nunta nato ni siya pag-address kanang pagtubag sa kaning sitwasyon concern on nagataas man gyud ang gidaghanon sa mga batan-on nga nabuntis. Holistic unta kanang it takes a whole community to nurture a child. Correct. So magsugod pa na siya sa panimalay, tama ka ma'am nga ang role sa parents very important. Kana pod lagi kung open ang mga ginikanan nga hisgutan kana nga mga butang kay dili man gyud na maipagkaila nga basig wala ginaistoryahan sa balay pero ginabuhat na diay sa mga batan-on, lalo na kung dili maayo ilang relasyon, walay taro nga walay positive communication sa sulod sa panimalay kay di na nato hisgutan, bawal na siya nga topic yun or kaya stricto kay ang parents or kaya worse is absentee ang parents. Muna ang lisod wala sila'y kanang matrust gani sa batan-on, and then they don't think nga reliable adult kadtong ila ang maistoryahan. So they turn outside asa na sila moadto, maybe sa ilang mga akala nila hawod nga kaila, peers nga utropod nga
dili pud By deploy, sakto oo. siguro ang hibaw-an. And then they turn to other sources, basig nagporno-porno rin na sila no. Exactly. Daghan na ba kaayo no sa online, they can really find a lot of information na most likely dili reliable online or anywhere else. So sana nga sa information pa lang daan gusto nato nga sila mismo they will also try to help themselves na to seek reliable information, yun, ma-develop yung information seeking behavior sa sarili nila mismo. Aside from sa sulod unta sa panimalay, pinag-uusapan nila, ginahisgutan nila ang tamang impormasyon nga wala untay mali siya kasi normal naman pud na siya no, body part mudaghan ba data as mga tao kung dili na mahitabo, pero sana kanang ready na sila, ready ilang lawas ang ilang pamilya pod ready. And then at the school level no, kung nag-eskwela man sila, sana ma-implementar og sakto pod na atong ginatawag nga comprehensive sexuality education kanang CSE no, gi-implementar naman na siya sa ato ang DepEd. Yun lang, pilot schools pa lang pero hinaot pa nga mapalawak no, ma-wide implementation unya. Enough good no, pati atong mga teachers properly sila nga ma-train og ilang madawat ang kaning responsibility. And then schools and then community din no, later on naapod ganit tay mga other resources nga pwede nilang adtuon like online na atang mga DOH na mga website o mga Facebook account, makapangita pud sila didto. Actually naapod tay national campaign na kanang I Choose nga national campaign #malaya ako maging, makapangita sila didto og mga reliable information about kana sexuality, human sexuality ug uban pang mga concern nila samtang nagdako sila as adolescent, pati mga mental health, about consent ingon ana kay posible basig uban og nabuntis pero naa ito issue on gender-based violence kanang napugos ra day sila ato. So naay mga ana mga hisgutanan no, kay multifaceted man gud ng problema nato sa teenage pregnancy no. Dili lang kay gigusto nila, kay naggibati nila silang lawas, pero basig ang uban napugos sa sitwasyon ug inaana no, wala dili sila ready sa sitwasyon yun. So na siya, and then naapod tay mga health facilities, ang tawag nato ani kay mga adolescent friendly health facilities. Kaning mga adolescent friendly health facilities nato naa na siya all over Davao City. From schools, naman tay mga pilot schools na mga teen centers din ha. Unya sa ato mga district health offices, tanan natong district health offices, I think 18 of these district health offices are already considered adolescent friendly health facilities. Unya, syempre na po tayo mga level 3 hospital kana atong SPMC, Southern Philippine Medical Center, o ang ato ang Brokenshire Medical Center. Pero mao na siya ang tertiary. Okay. Kanang murag highest level na siya. Kung mga anak na, kung nabuntis na didto mo adto. Pero unta lagi prevention nga sana dili pa no, or kaya when they seek services, even lang kanang sakit ang tiyan, sakit ang ulo, dili sila magpanuko og duol sa ato mga health center ug sa ato mga health worker ug ato mga ubang mga nagtrabaho no sa gobyerno mismo nga they will feel accepted nga kung naa sila panginahanglan dili lang kay tungod kay nabuntis na, sana before that para ma-develop ang ilaang information seeking behavior ug ang health seeking behavior Kana importante kay kana siya no. So moadto sila sa atong mga health facilities. Okay. I will mention the names of Yes. so we have the pilot schools, Davao City National High School, Tomas Claudio Health Center, kini siya ang referred health facility niya. And also in Mintal Comprehensive National High School, ang iyang referral nga health facility is in Tubuk District Health Center. So kani sila ma'am, they're open from 8 to 5, right? Yes, yes. Opo. That is Monday to Friday. Monday to Friday. So, F. Bangoy National High School sa may sa District Health Center. Sa expansion schools naman, nag-mention ka kaganina naman, we have 1, 2, 3, 4, 5. We have 6. We have MAA National High School. Kana, mo ato ka sa MAA Health Center, Kabantian National High School, Buhangin District Health Center, Kalyawa National High School, ang Kalyawa Health Center, Marilug National High School in Marilug Health Center also, Bustamante National High School in Bunawan District Health Center, Nograles National High School
Jacinto District Health Center. Ang other sites, we have Sirib Center, Teen Center kani siya, oo. And Kalinan Health Center po, sa Kalinan Health Center sila mo adto, Barangay 21C nga Teen Center. So far, ma'am, kani siya nga Teen Center, Sirib 21-C, Barangay 19-B. And kanang mismo nga naa sa ato ang doon sa may People's Park, mo man gyud na ang main. Yes. No, mo kana ang main mismo. Yes, the main teen health center for yes, teens. oo. So kanang 21C nga teen center, Jacinto kana siya nabilong nga health center, and 19B nga teen center sa Tomas Claudio Health Center. And sa hospital, ma'am, palihog ko, ma'am? O, sa hospital, pauni siya ang tertiary level, murag highest level nato nga referral, ang Southern Philippines Medical Center or SPMC. Yes. Naa dito ang Center for Teens. Tapad niya katugan niya atong WCPU na po dito. Unya sa Brokenshire Medical Center, mo siya ang private nato nga partner, no? Okay. So naapod sila teen center dito. So at least to daghan kaayog areas nga pwede nila mabisita. So dili gid pwede maingon nga wala ko katuod kay pwede kay ta mangutana. Yeah. At the same time willing kay ni mga social workers and even the assigned person no, sa Matag Health Center. Again, mao ni siya ang kanunay nga pahimang no, because mostly man good mahadlok sila ma-judge, di ba? Mahadlok sila nga pagsulod pa lang daan stricto na kay gnaw. And then mingon dayon nga dili ko kay mahadlok ko sa mo entertain dito, and probably kaila ni mama, kaila ni papa silingan namo. So please no mo na gikaingon ginabalik-balik ni nato dinhi because mo gina usually ang murag encounter good mismo sa inana nga mga sitwasyon, but again unsa nga nimo pagkuha og tabang, unsa nga nimo pagkabalo no sa tama nga dapat buhaton if mag-una ang kahadlok. Actually, dili sila dapat mahadlok. Labi na kadtong mga na-mention nato nga mga accredited na mga adolescent-friendly health facilities. Tungod kay na-train na, no? Naagid tayo mga na-train diha ng mga personahe. Gitrain yun na sila og sakto nga. Unsaon pag akatar sa atong mga kabatanunan nga kanang ma-maintain ang confidentiality, ma-maintain ang respeto sa ilang privacy pod, no, nga dili sila maulawan ug sakto ang pag-counsel sa ilaha kung unsa gyud ilang kinahanglan. So let's say pag adto nila nga certain teen center unya wala di ay dito ang ilang panginahanglan, i-refer sila pa. Yes, so kaya dili lang man pod health ang ilang panginahanglan, posible nga napa sila other panginahanglan no sa adolescent health. Halimbawa na sila panginahanglan sa kanang sa mental health related. So pwede sila i-refer, pwede sila sa DSWD ba or kaya na ay Philippine Mental Health Association ana. So depende na sa referral mechanism nato no, kay gusto nato nga kaning tanan from schools, community, kaning mga health facilities nato ug uban pa for other non-health services, silang tanan parang konektado no, murag naay convergence among these different agencies para kung unsa ang panginahanglan sa batanon, pasig kinahanglan siya og livelihood kana para na siya trabaho. So pwede siya ma-refer to TESDA halimbawa, no? Kasi ako ikitabang ang TESDA ba yan? Oo, kasi basin og nabuntis na halimbawa na ay panginahanglan na ano, they have to provide for young family, and then maglisod sila pangitag trabaho kay wala man sila katiwas, ibatan palagi. So at least dili sila lost, no? Matabangan gihapon sila kahit papano, and they will be referred to these other services nga naamang gyud. Naagid siya. Mo magini ginabalik-balik nato ni Ma'am Lucille, informing everyone nga nagapaminaw, nagatanaw sa tuong mga programa, no? Every program din sa DCDR nga adunay mga serbisyo. Siguro wala lang mo kabalo. Muna ato gina-share dinhi, gina-disseminate natong information for you to know. And once makabalo na tani ana, pwede na ta mo adto o modulong sa maong opisina, and knowing this kind of situation karon nga daghan kaayong kabatan-unan nga involved into unintended pregnancy manggod, daghang factors no nga pwede pud kaayo nga matabangan sila gikan sa ilaha nga syempre no, not everyone nga nakasinati ana nga problema kay ginadala-dala lang nga okay kay sila, they're tough. Uban ana dali ra ma-depress. So of course no, importante pud kaayo nga moagi sila counseling. Wala naglisod tungod kay again sayo kay nabuntis, wala ni human nag-eskwela, unsay i-gasto nimo, unsay imuhang ibuhi sa imong anak. So muna there are agencies that can help them nga makapag at least makasugod, makaskwela,
trabaho and mo kana sila ang source sa ilang income. So and other than that, Ma'am Lucine, no, pipila ka mga ahensya nga wala gyud na hibal-an pud sa atong mga katawhan nga pwede di ay mutabang. Like for example, imong gi-mention karon TESDA is there. What are other offices pa ba, ma'am? Halimbawa for non-health services, no, ang mga makatabang sa ilang non-health needs, syempre na itong mga schools. Tapos yung schools na apagani ALS, no? Itong mga out-of-school youth, ang alternative learning system. Unya, guidance mga offices sa schools. Unya, naaputang DSWD, or CSWD. Siyempre, naaputa atong mga child protection unit. I think kada barangay, murag naani, no? Kay attach siya ng atong WCPU, Women's and Child Desk. Unya, siyempre, atong barangay mismo. Na mga BCPC, gani ana. Unya, TESDA, kanang mga skills nila or kaya kanang mga sa tawag ay vocational na mga courses ana pwede mo hatag sa ilaha. Ang atong mga PNP, of course, naapod sila yung mga programa no para matabangan na sila itong mga kabatanon. So, these are just some. In other areas, pati gani ka ng mga agriculture, matagan sila og unsaon ba pagpanguma. They can feed themselves, no? Magtanom sila sa ilang sariling backyard, ana. So, apil na silang tanan. Grow your own food. Ako nag-mention mga NGOs, no? So, daghan baya pud ang makatabang sa atong mga batanon. So, ang importante lang gyud is knowing the services nga ilahang makuha. Another than aside from that is muadto jud ka sa opisina because nothing will happen maghulat lang ka. Ang nakanindot karon because even remote areas ginaadtuan naman gyud, di ba? Ginaadtuan na sa ato ang lokal nga panggamahanan, sending people there to educate, mo educational drive. Daghan kaay mga orientation just to educate people what to do when it comes to family planning. And natural gina nga ang family planning permi gina masulod. Kay musanay man ka if dili ka mo plano sa imong pamilya. And pag musanay ka, tendency maglisod o pag maglisod ang imuhang panginabuhi, ang imong pagpuyo, labi na kung kulang kag income, di ba? So batanon pa sila, kulang sila sa skills. So kana palang daan, maano nimo ba? Makita nimo nga daghan kaayog involved mismo sa sitwasyon nga diin gani maapektuhan, Ma'am Lucille, because of your wrong decision. So di ba, guidance is important, assisting them is naamang gyud din na. Pero again, what are the prevention? Like you already mentioned kaganina, as much as possible matutukan gyud sa sulod sa panimalay. Because again, naamang gyud yung mga kabatan-unan pud karon nga dili pud open. So unsaon sa ginikanan, but parent, no, importante gyud kay nga mahimo kang ano sa imuhang anak. Usahay man gud atong gina-blame because dili siya open sa ako. Ug maglisod og access ang batanon ani mga services kay walay consent sa parent. Ayun, isa pud na. Una ba pud baya sa to ang law, no? Dili pwede, no? Dili pwede mo access ang minor, ang below 18 sa kaning family planning products kung walang consent sa parents. So, importante yun gihapon ang suporta sa parents or any responsible adult kung wala diha ang parent. Kasi sila man ang guardian, sila man gud ang mupirma. So, we really need the support of these allies, our parents, responsible adults around us, nga suportahan niya ato mga kabatanunan. Yes, probably they made the wrong decision kay nabuntis or nabutang sila sa sitwasyon nga di pa sila ready, pero let's not close our doors on them. Hatagan gihapon nato silang suporta para padayon gihapon nila, no, kasi kahit na naabot sila sa inana nga malisod ka sitwasyon, pero the more that we need to help them, give them support, give them consent to access the services. Tuod. So, you mentioned about dili pwede, no, pag walay consent sa parent or guardian. So, kana palang daan, murag babag na gid kay na siya para sa ilaha nga kung buhaton ko ni, muduol na pud ko, mag-ingon na pud ko. So, murag maulaw ko. What will I do? Ana ba? Sa mga naminaw karon nga mga kabatan-unan, no, nga diin ila na gid kaning ginabuhat. They have sexual experience, no? I guess ang pinaka-importante sa tanan is dapat maedukar ka mo sa tama nga dapat pagabuhaton, maging gikaingon pa, make sure nga pag naatay ginabuhat, no, kabalo kita sa possible consequences. And mentioning about unintended pregnancy, lisod good kaayo na siya. 9 months na siya pagadalaon, but
that 9 months doesn't stop there. After ana imo pa ng buhiyo ng imong anak. And daghan kaayo og possible nga mahitabo sa imuha, sa imuhang partner, and even sa imuha. Mo nagi kaingon, the moment nga mali ang imong desisyon, wala na, daghan ang nasayang nga opportunity. Daghan ang nasayang nga mga plano sa kinabuhi. So prevention, importante kay kini siya diin na as much as possible, prevention na daan ang ginikanan iya yung gigiya kana diha na to prevent because kung gusto jud ka nga dili pero again ma'am, siguro ko ako ang listener karon to be not to be biased because I am the anchor now, but to be fair also to all the listeners right now. Again, pag walay communication, wala man gyud mahitabo nung kahapsay sa pagpuyo. So same gihapon nga kung ang isa ka anak ug ang isa ka ginikanan, they're not, they don't converse at home, wala good, di ka makabalo. How will you know about the emotions, feelings, and situation sa imong anak nga nakasinatin na dag inana kung mismo ikaw dili gid pud kay ka sensitive. So again, mobalik ka na sa inahan or sa ginikanan. But because again, ginabuhat pud ning excuse sa ginikanan, busy ko sa work, I have so many things to do, busy ko panginabuhi because dapat silang buhion. Again, di na siya enough reason. Nga moingon ka lang, later na tika entertainon, later na tika kastoryahon. Because the moment ang imong anak mo yung ginagma pa na ko isulti, dapat all ears with ta. Diba? Ikaw ma'am, unsay imong masulti niini because naay ginikanan magyud nga mo insist nga dili gyud gahig ulo. So on your point of view, please share it to us right now because I want to be fair sa tigpaminaw and mismo kami dinhi nga nagstorya kabahin aning mga pamaagi unsay dapat buhaton kay kani man gud gini siya mabuhat kung walay kooperasyon sa both parties. So palihog ko ma'am kay I know there are parents right now who are listening nga somehow sakto sila tungod kay aduna sila inani nga mga pamaagi sa sulod sa balay, and take note ang matag balay lahi-lahi og pamaagi sa pag handle sa ilang family when it comes of disciplining their kids. So palihog ko ma'am on your point of view. Ako na namang good ko'y batanon, no? Apil na sila sa adolescent stage na ako'y 10 years old, na ako'y 13 years old. Ang 13 years old, lahi na gid pud iya ang kuan. Dapat lahi akong style sa pag-manage sa iya, ha? So, bisan og na ako sa aning programa nga mag-promote og adolescent health development, naapugid mga challenges unsaon magid nako, ha? And then sometimes murag mahutan ko og mga strategy unsaon ako di ako kaadak, no? And then moagi mo tagyaw-yaw, syempre tao ra pud ta, no? And then I also have to reflect on my own. Giunsa to nako sa una? Ano ba yung what works for me sa una, kaya lang lahi manggud ako panahon sa una o karon, di mo compare, no? So I also need guidance in a way, so that's why naagan itay campaign nga ginatawag ang Konektado Tayo, kasi it's where I can find sa to mga tips raman mga suggestion, pero kahit papano naka-learn ko kay mga experiences magud pud na sa ubang mga ginikanan, no, mga real life experiences nga naga-share pud sila nga halimbawa ilang anak dugay matulog kay sige gadget, sige dula ang mga online games, unya kinaugmaan magklase na pud bisag unsag yaw-yaw di man patuo. What else can I do? So naay mga suggestions dito like istoryahon ang anak unsa man gyud ay na imong ginadula nganong ganahan man ka ana, and then pwede pod kuan sila negotiate with them, no, lisod manggod nga mong impose ta karon kasi lahi na sila karon they have their rights, no? Lahi gud karon mga woke na daw na sila, and then musulti gid pod sila nga, Mama, why are you doing this to me? In English pa. So, isa po na kay, again, depende gud na sa ginikanan nagigi unsa niya pag-raise ang iyang anak. Pero dito gyapon ta, mubalik gyapon ta sa pamaagi manggod, regardless of what are your ways inside your home, ang guidance nga word di kina mawala. Once ang guidance manggod, di na siya gamiton nimo. Lack of guidance na diha man gyud na siya padulong. So tendency diha gyud na nagkulang. So yes, ang matag pamilya na ay pamaagi diin usaon nila pagdisiplina, but siguro dito lang gyud ta na mali sa proseso. Unsay proseso diin ang pagsukit-sukit nato sa atong mga anak, unsay gikabisihan, unsay ilang bag-ong gusto na,
Even ganit sa pag-check, like, namayat nagi ka, niniwang man ka, what happened to you? Nagkakaon ba ka sa school? Like, every day, ask them, like, how are they, like, sa ilang ginabot sa sulod sa skulahan? In a non-judgmental way daw, no? Like, dili kay, unsa naman na. Ano? Usahay po, inalag din ang ginikanan. The tone of our voice, also nga, makaingon sila nga, di na kumusulti, oy, kay, kasabaan nagyug ko ani sunod ba? Yes, no? oo. So, isa po di daw na siya, Ma'am Sil. Hindi ina mo, anak, murag ang bata mo, distansya siya. Oo, mo clam up sila mo. Di na sila mo tingog kay, mahadlok na sila makasabaan, or, ang uban kay murag di na mahadlok makasabaan, parang they don't care anymore. Kaya naanad na sila. Naanad na sila kasabaan. That's also maglibog na po ka unsa na po'y sunod, no? Basig di na ka makapenetrate sa ila ang wall, kaya na sila wall. Ayun. So kana no, makita nato nga daghan gyud factor na dapat i-consider po. Daghang mga dapat natong hinumduman as a parent nga tinuod sa sulod sa panimalay, we have our own ways, to handle our kids, but again, at the end of the day, just to ensure and to make them na somehow hapsay ang ilang pagpuyo. Hapsay, di imong kag hapsay, at peace is, yes, muna na siya ang term, but make sure nga somehow ang future sa imong anak, kana ganing makaingon ka nga, you've done a good part of it, nga mapanatili gini mo nga somehow dili sila malihay sa mga di maayong butang. So as much as possible, let's guide them, and then pag nanagid sa sitwasyon nga diin mo na gyud na, wa naman gyud tay mabuhat niya na, di ba? Nabuntis na. Don't allow them nga ila pa nang masinatig balik. So, namang ginana, di ba, Ma'am Sil, like sa imong gikiingon, nabuntis na. Ipasagdan ng gihapon, nabuntis na pud. So, lisod kaayo because wala na ta. Murag gini gi-allow na lang nato ang sistema nga nabuntis naman na, okay na gid na si okay ra na, mabuntis na po nagbalik. Nakaagi na bitaw na siya anak, pero dapat mong good unta di na nato isulod ang kanang family planning. There are so many ways, di ba, nga mapugnan ka ng pagmabdo sa isa ka babae. Dili man nang pwede nga imong i-allow nga sige nabuntis naman ka, pwede nagyug kaipod ka nga mag-ikaduha. So like sa atong ginabuhat dinhi sa atong programa, even sa sulod sa panimalay sa couple, aduna gyud mga stage ta nga diin na time nga mingon tag I need to stop this, like muragig kuan sa ta kanang murag gani og pahulay sa ta di sa kung magbuntis, di ba? Naana siya spacing ang tawag ana. How much more sa kabatan-unan nga diin nagsugod pa lang sila, uban minor age pa. Oo, so lisod kaayo. Ma'am, di sila ready. Ma'am Sil na ay nagpadala og pangutana. Ako ning i-cater, ako lang basahon. Sige. Ma'am, do na ba available nga data? Siguro late na siya nakapaminaw. Ma'am, do na ba available nga data sa teenage pregnancy? Data po nga to sa mga batan-on nga nagapailaw sa mga seminar about sa family planning nga gipahigayon sa atong otoridad. Nabayin ani ginabuhat na bagid nato no? I think ang makahatag sa nga data no kay ang ato ang City Population Division kasi very active kaayo sila no nga nagakandak gyud na sila mga pa-seminar or symposium, nag-adto sila mga eskwelahan o mga communities, and they do this regularly, mga pagpahibalo, mga information dissemination, kabahin sa adolescent health and development. And na siya follow-up question. Based sa assessment, unsa sagad nga mga hindrances ang gina-face sa mga batan-on karong nag-upgrade na ang tanang butang, dako bang factor ang teknolohiya o overuse sa gadgets? Yeah, actually no, naana siya sa data ni gawa sa atong YAFS 5 nga survey. So akong gihisgutan ganiha nga actually majority sabi nga diri sa data no 98% nga sa atong mga youth nga naay internet access. Ang uban kay lingaw-lingaw, maminaw og music, tanaw og video, tanaw og movies. Pero mao pud na ang hinungdan nga naadto pud sila sa they have friends, online friends, pero wala pa din na nila na meet. So anong most likely mahitabuan na no ang uban moingon gyud sila nga some experience kanang sexual harassment online na apoy na mutubag ana no sa so far sa kadtong ni amin no and then yun they usually use the internet unya. They also have exposure sa pornographic material o kanang mga sexually explicit content kaya
makita nato nga they are exposed at the tip of their fingers in ani mga information, pero what else can we do? Kasi ano lang man na sila, medium, no? These are tools nga they are mostly exposed sa panahon karon kay technology driven na ta, kay pagmulino gani online class na lang pud ta. So how can we use these tools na instead of maging reason nga ma-expose sila sa di maayong content, why don't we use this as tools nga ma-expose sila sa tama, no, and credible sources of information? Kasi sila mismo i-empower nato itong kabatanunan nga they will seek the correct information nga sila, no, na sila yung murag gitawag nga self-efficacy, unya in a way empowered sila nga they will know how to look for the correct information. Okay. So, hopefully no, natubag na ko, sir, natubag na mo, or natubag ni Mami, ang imong pangutana, Anzel Jewel, ayun. So, mao kato siya. Importante kaayo, nga isa sa mga dapat natong hinumduman, yun, sa sulod sa itong panimalay, no, ang importanteng pamaagi diin ang pagdisiplina sa mga bata. So, kani pa lang atong gingon na Ma'am Lucille, no, nga it starts inside your home. Magsugod yun na sa sulod sa panimalay. Once magud mo gawa sila, ila ka ng bitbiton, ila ka ng mahinumduman. But again, are there any information pa ba? Anything that you would like to tell our listener pa, or viewers, Yes. nga pwede natong i-share karon? Yeah, aside from the home, sometimes yung parents mga ilang mga parents naiubang batanon nga murag marindi na sila ba? Usahay di na sila mamina silang parents, so they go to their peers. Kana. No, kay it's a time, adolescent time, agi man taan nga naatay mas daghang panahon usahay with our peers or their friends. Pero kani atong mga peers, mas maayo pug kaha nga sila pud mismo ang mahimong instrumento para madala ilang mga kauban ngadto sa sakto nga dala, no. Correct. Like correct information, sila mismo ang mulid sa ilang mga peers, sila fellow batanon ngadto sa mga asad baning mga teen center, health services ingon ana. So natay programa pud ana no pamaagi nga unsaon sila pagtudlo nga inana ilang buhaton nga sila mismo makatabang sa ilang kapwa, no. They can also be instruments of helping each other. Kay kung kita lang mga adults katong atong mga intervention ganhi puro lang man to mga adult centered, why not nga sila mismo, they will also know how to help themselves. Correct. And lead others like them. No, mao na tong gitawag nga mga peer health navigators. Lahi pa pud tong mga peer educator kay medyo intensive ang training ato, no. Correct. Pero kanang peer health navigator, simple lang ato ang murag i-ask from them. Una is i-lead nila, they can also be leaders. I-lead nila ilang kapwa classmate ba or amigo Yes. to correct and reliable information. Asa na sila posible. So it's so easy. Pwede nila sa Facebook, no? Sa Facebook or naapod tayo website katong akong gihisgutan ganiha nga I choose #malaya ako maging campaign, or kaya sa atong DOH, Department of Health Healthy Pilipinas nga Facebook page. And then aside from that, no, kung parents naman sa laing bahay na po to katong konektado tayong FB page mo to hisgutan po sa parents, no, they will help each other. And then so lead them to correct information, and then health seeking behavior. Kana. So when they know atong gisgutan ganiha atong mga health facilities nato, asa tong mga teen center, asa tong mga hospital nga pwede sila mo seek information. Actually naapod tay mga teleconsultation gani nga they can call kasi kaning ato ang SPMC, kani atong Broken Share nana sila yung mga hotline, no, pwede sila makatawag, especially kung dili sila physically dayon makaadto, pwede na sila ninyo tawagan. So kung expose sila sa Facebook, makit-an dayon na sila sa Facebook ang ilang mga contact number, kasi yun dapat kabalo sila asa sila pwede mo adto, asa ang pinakaduol nga health center nga ilang adtuan. Pero before sila maka-promote, sila mismo siguro mobisita ani mga teen
teen center or health center unsay naa didto. Oo. Kay para makasulti silang mao day na siya. Sayon ra day dito makapangayo og tambal sa sakit sa ulo or sakit sa tiyan. Unya si nurse dito maabi-abihon, friendly si nurse. Nya kuan kanang ma-ensure gyud imong privacy. No, maayo sila mo abi-abi sa mga batanon nga sama namo. So sila mismo champion sila silang kapwa batanon. And nakanindot sa teen center, pwede ka dito murag national library, di ba? Na library, na dula-dula. And at least na space. Kung gud siya, space. Safe space gud siya. Diin nga, di lang ka mo dito kung naa kay gibati nga problema, whatever. Kana, ma'am. It's a space nga diin nga kung gusto ka mag-relax, pwede ka ayo, di ba? So, pwede sila mag-research. Kaya natay teen centers nga na daw internet and then they can, mag-research sila, buhat sila gilang assignment dito. Correct, oo. And at the same time, usay mong good, batiun kang murag laay gyud ka ay sa balay, wala kay mabati nga murag comfort, you go there, di ba? Pwede daw matulog. So, pwede. Di ba nindot kaayo siya? So, knowing nga inaana ang imong masinati sa sulod. So, dili gud kaayo ka mauwaw or dili ka magduha-duwag adto kay ang place mismo, ma-welcome ka ba? Mo na nga. Pero again, no, mo na ginagingot sa taga City Population Office, like, as much as possible, gina-encourage gud nila nga, ang katong mga tao nga na mismo sa kana nga center, dapat, of course, approachable gid ka. Pagsulod pa lang daan sa katong tao nga gustong mangayo sa imong serbisyo, smile gid ka, diba? Kay lami gud ang feeling, diba? Bisag asa ka nga opisina, bisag asa ka muadto nga ang imong mismong gikatubang kana ganing mabati nimong ay at least paminawon jud ko niini or murag dili ko maulaw nga musulti sa ako ang kailangan saya. Ma'am, exactly 12 na ang atong oras. Kulang gyud kayong oras but I'm so happy nga nianhi ka ato kaning napaabot nga impormasyon sa atong katawhan. Mensahe ma'am para sa atong mga tigpaminaw sa kanunay, importante kaayo gyud no ang pahimang no, constant reminder mo na siya ang atong ginabuhat dinhi palihog ko Ma'am Sil before nato tapos na atong programa. Sige, alang sa ato ang mga naminaw karon no, kinahanglan niya ato ang mahatag yun ato ang tibuok nga suporta sa atong mga kabatanunan. Kita ang gitawag ng mga allies, mga nagasuporta parents, mga teachers, health workers, apil atong mga community leaders, no, suportahan nato atong mga kabatanunan. Unya pinaagi ani, no, so i-support nato ilang information seeking behavior o health seeking behavior, i-guide nato sila nga maka-access sila ani atong mga halimbawa, mga national campaign katong I choose #malaya ako maging, so makita na siya sa Facebook. Unya para pud sa parents para matagan sila mga tips, mga pahimangno lang kung unsaon nila pag atiman no sa ilaang pagigistorya sa ilang mga mga batanon adto sila sa Konektado Tayo FB page no, Facebook page gihapon. Unya dito pud sa mga young adults, actually kay apil manggod sayap, so 15 to 24 years old no, apil na sa young adults. Naapod tay gitawag nga It's Okay to Delay campaign, naapod na siya sa Facebook gihapon. Makahatag pud na sila og igo impormasyon no para ma-inspire pud sila nga it's okay nga dili sa sila magbuntis, mag-follow sa sila mga goals in life. O kaning mga teens pod gi-encourage namo nga mo adto sa ilang mga health facilities nga duol sa ilaha, kaning mga adolescent friendly health facilities, mga teen center. Unya pwede pud sila mo adto sa mga other non-health needs services. Pwede sila maadto sa DSWD, mga TESDA, mga BCPC, mga yun ana. O kaning tanan gusto nato nga mapalig-on manggod no, mapakusgan kaning ato ang referral pathway gikan sa ato mga eskwelahan aron mas daghan sa ato mga kabatanunan nga maka-avail sa serbisyo sa mga adolescent friendly health facilities og mga impormasyon pod. Kana lang. Bisig na kay gusto i-greet mo. Akong i-greet akong mga kaubanan sa Reach Health Project, of course, ang ato City Population Division nga gipangunahan ni Ma'am Jeng. No. Hi, Ma'am Jeng. May ngudto sa ato tanan. Yes, hi to Ma'am Jeng and sa tanang tao karon no, sa mga staff mismo sa City Population Office. Again, Ma'am Lucille Dagpin Galicia nga ato ang Program Officer sa Social Behavior Change and Gender sa Reach Health Project
Daghan kayong salamat ma'am sa Kay pag-uwi. salamat, Ma'am Lucia. And yes, nalipay kay ko nga nakita ti kay pag-usab. Yes, atangin ninyo next Monday, that is December 18, same time, same place. Of course, 87.5 Davao City Disaster Radio. Daghan kayong salamat sa mga naminaw nagtanaw. Nadi ko i-greet din ni hi to Ma'am Ellen Castillo. Hi to Danilo Hisugan Senior. Hi to Ansel Jul. And yes, daghan kayong salamat sa pag-uban-uban kanamo sa isa ka oras para sa atong programang Kabataan, Pamilya ug Katilingban. Yes, every Monday kini siya din atong yung ginatuki, atong ginaisgutan ang kabahin sa pagplano sa pamilya. And everyone inside your home, dako kay nagparte, dako kay na siya og role gyud matag usa mo na nga importante kaayo gyud nga ato kaning pagahisgutan no ang kabahin sa pamilya kaya diin atong mapaabot sa atong katawhan. Mao kani ang sakto gyud nga radyo diin na atong ginabuhatan og program no, and I'm so thankful sa Population Division Office nga diin naghatag mismo kanamo og mga speakers, of course no, topic every Monday. Ayon. So saktong impormasyon naggikinahanglan mga Dabawenyo. Makisayod paminaw kanunay sa 87.5 Davao City Disaster Radio. Usab kini si Luciong, dalay ko ng Diyos. Mag-amping kita kanunay ug maingod to sa tanan. Magstorya ta! Bahin sa family health ug sa mga pamagi para sa maayong relasyon sa mga miyembro sa pamilya. Apil na sa diskusyon, labot sa mga pamagi, sa pagtubag sa mga pangutana ug isyu, labot sa mga kabataan ug ilang reproductive health. Dinhi lang sa